Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Kaya tayo nag-i-invest kasi yung inflation nga is mataas, no? Umabot pa yan na 8% last year. So, eto, no? Sabihin na lang natin 4% lang ang inflation. Talagang malaki pa rin, no? Kung hindi kumikita yung investment mo ng 4% or more. So, kung 4% ang inflation, what will your 1,000 pesos do in next 36 years? O, diba? Ayan pala mangyayari, no? Yung 1,000 pesos mo ngayon, after 18 years, ang value niyan, 500 pesos na lang. After 36 years, pwedeng senior na tayo that time, di ba? 250 pesos na lang yung worth niya. Okay? So, ibig sabihin yan, i-convert natin sa grocery, yung kasya sa nahawakan mo na nga lang ng kamay yan, eh, di ba? Hindi mo na kailangan ng cart, eh. So, pag may 1,000 pesos ka, yung nabibili mo na worth 1,000 pesos ngayon, worth 250 na lang ang value niyan after 36 years. So, ito naman po yung paano naman tong third column natin. Yung 1,000 pesos na worth, no, ng binibili mo ngayon, so magpalagay na lang tayong merong 1,000 pesos na binibili ka na bag. So, halimbawa, 1,000 pesos yung bag mo. Dahil sa inflation, after 18 years, 2,000 pesos na yung niyan, value, no? Tapos, worth 4,000 pesos na yan. After 36 yan. After 36 years. So, ibig sabihin, yung kung may bag ako na lang naman, hindi naman ganun ka bongga, diba? Pero kung mabibili ko pa yan after 36 years, same lang din yung features niya, 4,000 pesos na yung halaga. Okay? So, again, kaya importante meron tayong investment. So, ang investment kasi depende sa risk tolerance natin. So, ano ba yung sinasabi mong risk tolerance, Ms. Roan? So, meron kasing conservative, ayaw mo masyadong risky. Meron din namang moderate, tama lang, at may aggressive. Ito naman yung dahil mahaba pa yung time mo, aggressive ka. So, pag sinabing conservative, 35% lang yun nasa stocks or aggressive, tapos 65% medyo safe. So, moderate, gitna lang. So, pag aggressive, 100% gusto mo nasa stocks or top corporations. Okay? So, as your life changes, your purpose changes. When you're younger, you might be more willing to be aggressive. Pero syempre, kapag malapit na tayo mag-60 or nasa 50 na tayo, medyo doon na tayo mag-i-invest sa moderate or conservative. Yan, no? And when you're older, you might want to be less willing to take risk. So, ito, meron naman tayo sa IMG mga kapartner na mutual fund na may bond fund, may balance fund. Ayan yung hindi masyadong nakataya sa equity or risky na mga investment. Ayan. So, ito yung isa sa mga natutunan din natin sa investment, sa workshop 3, na may effect din pala yung negative, no? Sino dito negative sa stock? So, kami pong mag-asawa. Kahapon ko lang tinignan, no? Kasi mag-a-update na uli kami ngayong end of the month ng aming net worth, no? So, tinignan ko yung investment namin sa stocks. Talagang negative po talaga yung iba doon. So, may effect din pala siya. So, ito yan, no? Kung year 1, tuwan-tuwa tayo, nag-i-invest tayo sa stocks or sa mga high risk, no? Kasi gusto natin, mataas talaga yung income, eh. So, 10% kinita mo. So, ito simple computation lang para hindi tayo ma-overwhelm sa amount. So, 1,000 pesos yung in-invest mo, kumita ng 10%, so meron kang 100 pesos na kinita. So, 1,100 na yan at the end of year 1. Kaya lang, no year 2, nagka-pandemic, no? So, nag-negative. Negative 10. Kung ako kasi, medyo titingnan ko lang siya ng
normal, feeling ko walang nawala sa akin. Kasi positive minus negative, pareho lang naman 10%, parang zero effect lang din naman siya. 'Di ba? Pero, pag kinompute natin siya, yung 1,100 mo pala, times 10% nun, yun na yung loss na 110. Aba, 1,100 minus 110. Medyo lugi ka pala talaga sa investment kasi 990 na lang. Yung 1,000 na puhunan mo, naging negative pa. Ibig sabihin, naging 990 pa. Bumaba yung value. Okay? So, yun po yung pinapakita dito ng, okay, kumita ka, may year na malaki, pero kung nagne-negative din yan, may effect din yan. Okay? So, eto, mas para mas maintindihan pa natin, let's do some math. So, Mr. A and Mr. B both have 100 pesos to invest. In the following scenarios, who will end up doing better? Ayan. So, palagay na lang natin si Mr. A, nag-i-invest siya sa stock, si Mr. B, sa conservative, no? Yung hindi nagne-negative. Meron kayang ganon, Miss Roan, na hindi nagne-negative? Meron po, no? Yung most 18 natin, yung PDF. Paki-type nga po dito, PDF. So, yung PDF natin is Premium Deposit Fund. So, hindi po yan nagne-negative. So, dito, tuwan-tuwa tayo. Naku, yung kaibigan ko, kumita daw siyang 40%. Doon na lang ako, lilipat na lang ako doon. No? Kasi mabagal yata dito sa kabila So, yan, no? Yan na yung effect. Tapos, the following year, 20% negative, 20% kumita pa rin siya. Ito kasing B, parang medyo natatagalan ako, 10% na. Compare mo dito, 40%, no? Pero hindi naman siya nagne-negative. 10% uli siya nung the following year. So, parehong 20%. Pero tingnan natin yung actual. 140 yung nangyari sa 100 pesos niya, no? Kasi kumita ng 40%. Tapos, 20% of 140, 28, kaya naging 112 na lang yung kanyang 100 pesos. Pero mas kumita ka pala dito sa B, no? Sa option B natin, si Mr. B. Kasi yung 110 niya on the first year na kumita ng 10 pesos lang, 10%, kumita uli ng 10%, kaya naging plus 11 uli, so 121. Okay? So, scenario 2, hala, ang laki, no? 50%. Talagang hindi na ako makatulog dito kung di ako mag-i-invest sa 50%. Di ba? Minsan, ganyan tayo, naiingit tayo. May mga nagpo-post, di ba? Pero pwede rin pala siya mag-negative 50. No? So, 0. Unlike dito, wala naman. Hindi ko naman nararamdaman yung kita ko. Ang liit-liit. So, pero pag tinignan natin, again, dito 150 kasi kumita ng 50 pesos yung 100 pesos niya. Kaya lang, nalugi na naman, no? So, 75 pesos lang pala. Pero dito, kahit na 1% lang yung kinita niya, no? So, sorry, may error lang dito pero 100 pesos pa rin siya kasi wala kang kinita. 'Di ba? So, hindi pa rin tayo lugi kasi ito nag-negative Okay? So, try avoiding the market risk. Kaya, tinuturo dito sa IMG ang ganda kasi pwede ka mag-diversify. So, ibig sabihin, pwede ka pa rin naman mag-stocks. We have MyTrade. Pwede ka pa rin naman mag-mutual fund. No? Pwede rin naman na mag-healthcare ka. Pwede ka rin naman mag-life insurance na may PDF or investment. Okay? So, yan. Sino dito yung mga momshi, di ba? Or parents na kagaya ko, no? Grabe pala yung cost of education. Tumataas ng 5% every year. Di ba? So, ayan, no? So, kung 250,000 pala yung budget mo sa education ng anak mo, hindi na yan 250,000 after year 11, no? Talaga malaki na yung cost niyan. So, nandito pinapakita lang magkano yung kailangan nating ipunin. So, ito ang budget, 250,000. Ito naman 100,000 per, per year. So, for 4 years yan, meron dito. So, kailangan pala nakakapag-ipon tayo ng, dito, no? Kung may target tayo na 250,000 per year na budget, 7,000 to 9,000. So, dito naman, dahil mas maliit yung budget natin,
3,000, no? Almost 3,000 to 4,000. Okay? So, of course, marami na naman po magka-college ngayon, no? Pero yun nga, hindi natin pinaghahandaan ng college kung kailan magka-college na yung anak natin. So, mas maganda, baby pa lang siya, meron na tayong tinatabi kahit 2,000 pesos per month.